Magandang umaga mga bata! Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Kamusta naman kayo? Mabuti kung ganon. Pwede na kayong umupo. Bago ang lahat ay magtatakda ako ng pamantayan sa klaseng ito. Una ay, pulutin ang mga kalat na makikita sa ilalim ng inyong mga upuan. Pangalawa, umupo ng maayos at huwag makipag-usap o makipagdaldalan sa katabi. Pangatlo, ay makinig siguro habang nagsasalita ito. At pang-apat naman ay, itaas lamang ang kamay kung nais sumagot o may nais itanong. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti kung ganon. Sa pagkakataong ito, ay magsabi ng pangalan ng kahit anong bansa kapag tinawag ang iyong pangalan. Agot mo, lovely? Ikinatutuwa ko na kayong lahat ay nandito at walang lumiban sa klase. Kaya bigyan natin ng iyong mga sarili ng Jollibee Clap. Alam nyo ba yon? Ganito lang yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya. Mga bata, naalala nyo pa ba ang ating tinalakay noong nakaraan? Ano nga ba ulit ito? Tama. Ang ating pinag-aralan noong nakaraan ay tungkol sa mga anyong tubig at anyong lupa na makikita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Magaling! Kaya magbigay ng halimbawa ng anyong tubig. Sige nga. Karagatan, tama. Dagat, tama. Luok, tama. Ay, paano naman sa anyong lupa? Magbigay nga ng halimbawa. Bulkan, burol, talampas, at marami pang iba. Ang gagaling niyo naman. Talaga namang naintindihan ninyo ang ating pinag-aralan noong nakaraan. Kaya sa pagkakataong ito, maaari nyo bang ilarawan ang makikita ninyo sa ating PowerPoint? Sige nga, lovely. Tama. Ang ating makikita dito ay mga grupo ng mga tao na masaya. Ano naman ang ating makikita sa pangalawang larawan o pangalawang slide? Sige nga, Roel. Tama. Ang makikita natin dito ay ang mapa ng Pilipinas. Ang gagaling ninyo. Paano naman sa ikatatlong larawan? Ano ang inyong makikita? Sige nga, Irish. Tama. Ang ating makikita sa pangatlong larawan o pangatlong slide ay ang isang gusali o ang Malacanang Palace na kung saan dito naninirahan o nakatira ang ating presidente. Inyo namang pagnilayan ang panghuling larawan. Ano ang inyong nakikita? Sige nga, Janine. Tama. Ang makikita natin sa panghuling larawan ay mga tao noong EDSA Revolution. Ang panghuling larawan ay nagpapakita ng isa sa pangyayari sa kasaysayan ng mga Pilipino na kung saan nakamit ang kalayaan at hanggang ngayon ay ating tinatamasa. Tama ba? Magaling! Bigyan natin ang inyong mga sarili ng McDo Clap. Alam nyo ba yon? Ganito lang yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Love ko to! Batay sa mga larawan na aking ipinakita, ano kaya sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayon? May mga ideya na ba kayo? Kung wala ay okay lang at atin din itong tatalakayin. Ang mga larawang ipinakita ko sa inyo ay naglalarawan din mismo sa pagiging bansa ng Pilipinas na kung saan ito ang ating tatalakayin. Bilang isang bata at mamamayan ng bansang Pilipinas, ikaw ay malayang nakakapaglaro, nakakapag-aral at nakapagpapahayag ng iyong nararamdaman dahil sa ikaw ay nakatira sa isang malayang bansa katulad ng Pilipinas. Kaya ngayong araw ay aalamin natin kung bakit ba nasabi na ang Pilipinas ay isang bansa. Handa na ba kayo? Magaling! Simulan natin ito sa pagtuklas
Kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang bansa? Pakibasa ng sabay-sabay kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang bansa. Ang bansa ay isang lugar o teritoryo kung saan naninirahan ang mga grupo na tao na may pagkakatulad na kultura. Makikita ito sa pagkakapareho nila sa wika, pamana, rehiyon o lahi. Maraming salamat sa pagbabasa. Masasabi natin na ang Pilipinas ay isang bansa dahil binubuo ito ng 4 na elemento at isa-isa natin itong tutuklasin. Tristan, maaari mo bang basahin ang unang elemento? Maraming salamat. Ang unang elemento ay ang tao. Ang tao ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa populasyon ng isang bansa. Ano kaya sa tingin nyo ang tawag sa mga taong naninirahan sa Pilipinas? Ano sa palagay nyo? Tama! Ang tawag sa mga tao na naninirahan sa bansang Pilipinas ay Pilipino. Tayo ay mga Pilipino. Magaling! Ronald, pakibasa naman ang sunod na elemento. Maraming salamat. Ang sunod na elemento ay ang teritoryo. Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain ng isang bansa. Kasama dito ang katubigan, himpapawid at kalawakan. Ito ang tinitirhan ng mga tao at pinamumunuan ng pamahalaan ng bansa. Bilang mga tao na naninirahan sa bansang Pilipinas, ito ang ating teritoryo. Bridget, pakibasa naman ang sunod na elemento. Maraming salamat. Ang pamahalaan naman ay isang samahan o organisasyon ng politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ito ang nagtatakda ng mga batas o kautusan na tumutupad sa mga adhikain ng isang bansa. Ito ulit ang pamahalaan na kung saan isa sa mga elemento ng isang bansa. At ang panghuling elemento naman ay ang pakibasa nga, Princess. Maraming salamat. Ang panghuling elemento ng isang bansa ay ang soberanya o ganap na kalayaan, na ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamamahala sa kanyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinapakialaman ng ibang bansa. May dalawang anyo ng soberanya. Ito ay ang panloob na soberanya at ang soberanyang panlabas. Una muna nating tatalakayin ang panloob na soberanya. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan, sapagkat ang soberanyang panlabas naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaang ito. At iyon ang 4 na elemento ng isang bansa. Naintindihan lang po ba? May mga katanungan. Kung wala kayong tanong, ako meron. Handa na ba kayo? Ano nga ba ulit ang kahulugan ng salitang bansa? Sige nga, Cleophie. Mabuti. Ang salitang bansa ay tumutukoy sa isang lugar o teritoryo na kung saan naninirahan ang mga grupo ng tao na may pagkakatulad sa kultura. Ano naman ang iba't iba o ang 4 na elemento ng isang bansa? Sige nga. Tao, tama. Teritoryo, pamahalaan at soberanya. May ilang anyo ang soberanya? Tama. May 2 anyo ang soberanya. Ito ay ang panloob na soberanya at soberanyang panlabas. Sa tingin nyo, paano natin mapapahalagahan ang mga elementong ito? Sige nga. Maraming salamat, Ronald. Tama. Mapapahalagahan natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagmamahal. At dapat unahin natin mahalin at alagaan ang ating mga sarili
Dahil kapag nagawa natin ito ay magagawa din nating mahalin ang ating kapwa-tao, sariling teritoryo, pamahalaan at ang pinakamahalaga ay ang ating kalayaan o ang soberanya. Malinaw lang po ba sa lahat? At dahil sa tingin ko ay naintindihan niyo na ang ating tinalakay, hahatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Pero bago ang lahat ay magtatakda ako ng pamantayan sa pangkatang gawain. Ang unang pamantayan sa pangkatang gawain ay tumulong sa gawain ng pangkat. Pangalawa ay huwag maingay. Pangatlo ay ibahagi sa mga kasama ang iyong ideya. Nakuha po ba? Mabuti kung ganun. Para sa unang pangkat, basahin at tukuyin kung ito ba ay tumutukoy sa isang bansa. Ihanay sa oo kung ito ay tumutukoy sa isang bansa at ihanay sa hindi kung hindi ito tumutukoy sa isang bansa. Sa pangalawang pangkat naman ay basahin at buuin ang crossword puzzle. Sa pangatlong pangkat naman ay ibigay ang hinihinging tamang sagot at ilagay sa patlang. At sa panghuling pangkat, ang pang-4 na pangkat ay lagyan ng check kung ang sinasabi ng pangungusap ay tama at X naman kung hindi. Ang gagaling nyo naman. Talagang napakahusay ninyo sa paggawa ng inyong mga pangkatang gawain. Kaya bigyan natin ang inyong mga sarili ng magaling mahusay clap. Alam nyo ba yon? Ganito lang yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling mahusay. Batid kong lubusan nyo na naintindihan ang ating tinalakay. Basahin ang panuto sa Test 1. Panuto. Isulat sa patlang ang T kung ito ay tumutukoy sa tao. TE naman kung ito ay tumutukoy sa teritoryo. At P kung tumutukoy sa pamahalaan. At S kung tumutukoy sa soberanya. Nakuha lang po ba? Mabuti kung ganon. Punta naman tayo sa Test 2. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Ang bandila ng Pilipinas ay simbolo ng pagiging bansa. Iguhit ang bandila sa papel. Isulat ang sariling kahulugan ng isang bansa sa itaas ng bahagi. Sa ibabang bahagi naman, isulat kung bakit nasabing bansa ang Pilipinas. Naintindihan lang po ba? Gawin ito sa 10 minuto. Tapos na ba ang lahat? Pakipasa ng inyong papel sa unahan at ibigay sa akin. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito ay kunin ang inyong mga assignment notebook at kopyahin ang inyong takdang aralin. Basahin na ang panuto ng sabay-sabay. Gumawa ng collage. Gumupit ng mga larawan na nagpapakita sa pagiging bansa ng Pilipinas. At idikit ito sa assignment notebook. Sumangguni sa rubrics bilang gabay sa paggawa. Naintindihan lang po ba? Mabuti kung ganon. Tapos na ba ang lahat? Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat at paalam!